Namimiss na nga daw ni nanay yung bahay niya sa may Tartaro at gusto na nga daw niya libutin kaya ito pupuntahan muna namin. Sa totoo lang hindi lang siya yung nakakamiss kahit kami miss na din namin yung lugar na yon. Pero bago tuluyang umuwi ito at dumaan muna kami sa Kamyas para bumili ng manok. Yun na yung lulutuin namin para sa tanghalian. Aba teka, parang namimiss din ako ng mga aso dito. Sa almusal naman ay wala na kaming iisipin dahil ito nakapaghanda na si Cecil. Pinauna na nga namin kumain si nanay kasi kailangan na niyang kumain para sa gamot. Hinihintay pa kasi namin si daddy para sabay-sabay na kaming kumain. Hindi kasi sa amin sumabay at trip nga daw niya magmotor. Pagkadating nga namin dito ay agad ko nang pinuntahan itong aming munting tahanan. Every time na nakikita ko itong bahay na to, lagi kong naalala yung pagbablog ko at yung pagiging Shopee affiliate. Malaking tulong kasi kahit nasa bahay lang may extra income. Basta masipag at madiskarte, walang imposible. Anyway, medyo maaga pa nga nung oras na to at hindi pa din ako nakakapagkape sa bahay kaya dito na lang ako magkakape. Kape muna habang hinihintay pa si daddy. Maaga kasi kaming umuwi dito para masulit naman namin yung maghapon. Pero dito kami matutulog kasi gusto ni nanay na tulugan yung bahay niya. Hindi ko pa man nauubos yung kape ko, dumating na si daddy kaya ito isasabay ko na lang yung kape at yung almusal. Sa umaga marami talaga akong kumain para buhay na buhay ako sa maghapon. Sinubukan ko mag-fasting, grabe hilo ko talaga. Ganun din kapag hindi ako nakapagkanin, sa loob ng isang araw hinang-hina ako. Malakas kasi talaga akong kumain, alam ng mga kasama ko dito. Kaya ang ginagawa ko, binabawian ko na lang sa everyday na pag-exercise. Kung napansin nyo, hindi namin kasabay si Alicia, ito kasi kasama ng lolo. At dito na nga lang hinatid sa may Tartaro. So ito na yung manok na iluluto para sa tanghalian. Bukod sa manok ay meron din kaming pagsasaluhan na adobo. Parehas ngang paborito ng daddy, adobong baboy at sinampalukang manok. After namin kumain ay dumiretso naman ako dito sa may kusina. Kumpleto na din ako ng mga gamit dito at meron na ding mga pangluto. Si nanay ngayon na lang ulit nakauwi dito sa may Tartaro pero kami lumilibot-libot naman kami paminsan-minsan. Pero ngayon na lang ulit kami makakatulog. Hindi katulad dati na Friday pa lang ng hapon ay nandito na kami. Pero kahit na madalang mauwian sa ngayon, malinis naman dahil naglilinis yung hipag ko. Nagiwan na nga din ako ng mga damit namin dito na iilang pares. Ito nga si Alicia ginulo na at naghahanap na naman ng damit. Grabe yan, parang 5 beses yata magpalit sa loob ng isang araw. Si Alicia din pala na-miss dito kasi ang lagi niyang sinasabi, "Mami, uwi tayo Tartaro." Kaya lang hindi makapaglaro dahil yung paborito nilang pinaglalaruan ay nako maputik. Kaya tamang tambay lang muna at dito sila sa may harap naglalaro. Marami din kaming mangga dito na pahinugin at meron ding Indian. Habang busy naman ako sa pagbabalat ng mangga, ayun yung mga kapatid ko, busy din dahil naghahati-hati sa may chocolate. Bigla nga pumuso yung mata ni Alicia, ayan at nanghihingi ng 4 daw agad. Ganito yung lagi namin ganap dito, talagang puro kain. Luto na yung sinampalukang manok at yung adobo kaya ito kakain na ako. Halos kakaalmusal lang namin pero nung makita ko na luto na yung manok parang ang sarap kumain ulit. May natira pang ang pritong liempo kaninang umaga, ito at itinabi ko para ulamin ngayon. Masarap kasi ito, isasawsaw mo sa suka na maraming bawang. Kain po tayo. Dito sa garahe meron kaming duyan na paboritong tinutulugan ni Alicia. Ang bilis nga antukin ni Alicia kapag nakaduyan. Napakatahimik ng kapaligiran, napakapayapa. Kahit tirik ang araw, mahangin naman at masarap nga matulog dito sa may labas. Buti na lang may ekstrang kama sila nanay kaya ayun doon na natulog si daddy sa may terrace. Hindi na nga din ako naligo kaninang umaga bago umalis kaya dito na lang ako naligo sa may bahay. Kumpleto naman kami ng gamit at may mga damit din. Halos kakatapos ko nga lang kumain pero ito parang nakaramdam na naman ako ng gutom. Hindi ko kasi natikman yung adobo kanina kaya ito babawi ako. Pinagtatawanan na nga ako ni daddy kasi sabi niya kakatapos ko lang daw kumain gutom na naman ako. Ang gana ko kumain at ang hirap magpigil.